Okay, so continuation, no? So we have here again, no, sa hex to kakina, kay it ranges from 0 to 9 to kay actually, no, sa hex naton 0 to 15 na siya ang value, no? Kung madunduman ninyo sa inyo networking niya na siya, no? Since after sa 9 is supposed to be 10, pero sa 10 is 2 characters na siya. So sa hex naton ang 10 is represented by A, 11, 12, 13, 14, 15, no? Amo na siya. From 10 to 15, it represented by A2. From muna siya nga, isa lang siya character. So it can be 0, 9, A, F, 1, 2, or sobra na, something like this. So amo na example of the hex nga value, no? Visual Studio Code is very kind enough, no, para igaan sang preview sang color nga gin-add natin. So let's try to use that, no? So ang color is more like sky blue siya, no? Ang aton nga color dili nga na program. So kung i-save siya naton, then i-open sa my browser. So kung makitaan mo ang link naton kag nga duha is kinda like do cyan siya, no? Do cyan ang color. So amo na siya ang natabo. So we can even use no color names. Let's say blue. So again ang aton ding selector is A, which refers to all anchor tag. So refresh naton, then blue naman siya. Or we can use RGB. So maybe, and sorry, no, for the RGB, the values ranges from 0 to 255. So let's say ba natin 255, 255. So natabo is the higher the value, the higher value, the lighter the color. So kung 255 tanan, it will give you the color white. So wala ka din may makita, no? Pero kung i-highlight mo, makita mo siya. Pero the lower the value, the darker the color. So kung i-0 mo na siya tanan, so maging black siya. Okay. Same man sa aton nga hex, no? So ang format na siya sa hex for the first 2 letters or characters for red, second 2 is for green, and the third 2 is for the blue. So same ano, no, the lower the value, which is 0, which is the lowest, will give you a darker color. So let's say sa aton nga hex, i-F natong tanan, F. So will give you white. Kung i-0 naman naton, then will give you black. So kung refresh naton, always, no, pag save mo sa file, i-refresh. Okay. So nothing happened kay it looks nothing happened, no, pero actually nag-update siya, which is 0 ang color sum. So again, no, so this is the element selector. So you are selecting based on the name of the element. So let's say may be span, let's say word. So kung gusto ko ang element nga ni will have a CSS style or properties, so I have options, no, para ma-select ko ni siya. So one option is to use the element selector, which is referring to the element name. So mabutan ko this span, then curly braces. So meaning tanan nga span will have this
properties. So save lang ano, no? So color man di color. Let's say red. So amo ni siya nga akon nga CSS style for the span nga element. And I use the selector nga span with the property color. So refresh ko siya. So makita ninyo ang aton nga span has the color red. So take note also nga ang aton nga anchor tags or links may default na siya nga underscore. So pwede dito na siya makuha, no? So another property would be, so mabutang kita di text decoration. So kung makita mo da sa aton Visual Studio Code, it shows you a list of properties based sa gin type nimo, prior sa gin type nimo. So maano na kita, ma-scroll down na kita kamay, then ay makitaan ka muna text decoration. So then ka na text decoration, ari siya. Then after that, no, amo na very handy git sa Visual Studio Code kay ginapakita inasimo di ang available nga value for this property nga text decoration. So text decoration, let's say type na kita di text decoration, let's say be none na para wala kita sang underline or overline or stripe true. So refresh naton na, so na dula ang underline. So instead of underline, maano kita overline na, refresh na, sa babaw may overline. Stripe through, wala siya stripe through. I think sa lain na siya nga property. So for nanong inana nga ito, so matulog na siya. So as you can see, no, I've added another property. Gin-follow ko lang gina ang format nga property colon value and semicolon. So amo lang na siya ang iyang format. So if I'm going to add another anchor tag naman, let's say diri sa dalom, okay, let's say be test. So ma-applyan siya sa aton nga CSS nga property diri kay napasok siya sa condition naton, which is ang element selector. So tanan nga element nga anchor tag will have these properties. So kung refresh naton, so same man ang aton bag-o diri nga link nga na-add will have the same properties. Okay. So another naman nga selector nga pwede naton magamit sa CSS is ang class selector. Class selector. So si class selector naman nga, you are referring to the element that has the class nga attribute. So last time no sa aton nga lecture, we discussed about attributes, no? So one of those attributes is the class, and an attribute can only be added in the opening tab. So dra mo lang mabutang ang aton attribute. So butang kita diri class. So class na siya used for grouping elements, and you can add one or more class to an element. So let's say mabra kita di class nga group of class, no, or group of elements. Let's say be text. So amo naton nga group. So meaning ang aton nga span element belongs to the text nga class or text nga groups. So for us to select this specific element using the class selector, so kung brown mo lang is mamutang ka lang sang period or dot. Then followed with the value or the class name. So aton class name diri is text. So kopyahan mo na din, i-paste mo siya dayon na, so that text. And aton syntax for the
CSS aton nga CSS selectors is may curly brace and follow after some selectors. So meaning na anyone or any element has the class name nga text will have these properties. So kung ano yung declare natin dili nga properties will have these kung ano yung declare natin nga ano dili properties diri, all elements will have that properties kung may class sila nga selector called text. So let's see, mabutaan ko diya font size. So let's say font size 20 pixels. Okay, so anyone who has the class name nga text will have the property nga font size nga 20 pixels. So save siya naton, then i-refresh naton ang aton nga website. So kung ma-notice nimo ang world diri is nagdakugawa ang iyang font size kay in-specify naton ang any element who has the class name na text will have the property nga font size. So let's say dako-dako na ton 60 pixels ba, refresh na, so makitaan mo nagdako-dako siya. And these properties, so any element can have this class, no? And since class siya, it can be used by one or more element. So pwede man nga sa first natin anchor tag, we have the class nga text man. So meaning, aside di siya sa aton nga properties na kin-declare sa aton nga element selector, matugangan pagit siya sa properties na kin-declare naton sa aton nga class nga text. So kung i-save siya naton, so dako na ang first nga link, ang iyang font size is nagdako na, no? Nagdako. Same man sa aton dili nga span nga element nga may content nga word. Sama na siya ang aton nga class selector. So pwede man nga sa aton nga class we can add two or more class name. Let's say paragraphs. So add lang kamo di sang space after sang first or after sang another nga class name, then add na kamo another class name, then ma-add man kita sang selector nga class called paragraphs. Then you can add another properties naman, no? So let's say border na, so discuss na lang later. Ang border naton, ang thickness ng sang border is 1 pixels. Ang iya nga style is, let's say, dash ang line, no? Dash. Then ang color, let's say, be red or purple, no? So may makita na karon nga do box sa aton nga world nga text or ang aton nga span nga element. So refresh na siya na, so ma-notice niyo may border nga nag-appear sa aton nga span nga element. And also we can assign this new class name sa aton nga element, no? Let's say sa first nga link, no? So pwede naman na siya ma-butang. So ano siya nung pwede mo gid siya ma-recycle ang aton nga classes. So refresh mo, then same thing happened sa aton nga link.
or you can no pwede man nga assign na pagit siya nga paragraph lang, paragraphs. Pili man niya nga isa lang ka class name assign mo no sa aton another element. So refresh mo ya na although wala nagdako yan no, kasi syempre why siya nagdako kay wala siya sang text nga class name. Ang may arap lang siya is paragraphs. So in our case, si paragraphs nga class only has the border property. That's why nga may dash lang di siya pero wala siya nagdako ang iya nga font size. So another one, another nga ano naman, actually damo ni siya nga ano nga selector no. So one of the commons are these no. Another one is ang ID selector. So aton nga class selector group of elements while ang ID selector is for single element. So isa lang yun dapat. So ID selector refers to the element kamay this time ID naman niya attribute. So pagina no ang class selector refers to the element kamay class niya attribute while si ID of course is the referring to the ID attribute. So para kung ikon aton nga ID selector kagina ang aton nga class selector nag-start sa dot pero sa ID selector naman niya nag-start sa hashtag or number sign no or sharp nga character. Then followed with the whatever ID name na may let's say be test man no test. So with that mabutang kita sharp test and then the curly braces. So meaning this specific CSS style, we are referring to the single element or specific element nga anchor tag with the ID nga test. So butang ka man na let's say the font font weight. So let's say bold. So, ang amo nga link, ang iyang text is to medyo mag-tambok siya ng kamay. No? So, kung i-refresh nato na ang aring link nato na. So, nag-bolded ang element nito. That is because we apply the font weight nga bold to the element with the ID nga text. Okay? So, amo na siya ang ato nga ID selector. So this the class selector can be assigned to any element no while ang ato nga ID selector can only be assigned in one element. Although pwede na siya magamit butang kita di ID nga test man. So, kung refresh natin, kita nyo nag-bolded man siya. So, it's okay, no? Pero, kung i-validate mo na siya, magka-error ka. And, especially, no, sa aton nga JavaScript, no? Later on, no, sa scripting natin, may error ka, kaya dapat wala duplicate niya ID. No? So, dapat, gano'n, kung sa CSS, although sa CSS, it may work, but kung i-validate mo, mag-error na siya. Basahon ang yapon ni browser while kaso. Pero later out kung i-validate mo or maghanap ka sa JavaScript, may error na siya na ma-trigger. So, atong itong mga elements ka na-discuss, let's say the input. So, kung magamit ka sa input or mag-ubra ka sa input sa Visual Studio Code, type ka lang input, then colon, and then ang type sa input na gusto mo. So, sa atong itong module, let's say text. Ari na, no? So, nano na siya. So,
i-tab mo siya, then automatically i-create or i-finish ni Visual Studio Code ang aton nga input. So, save to siya, i-refresh ka, makitaan ka muna nga text field. So, as what I've said, no, sa aton nga kaginan earlier, you can assign these classes sa aton nga other elements. So, butang lang kita di class equal code. Or ma-add kita sa attribute nga class, and maybe let's recycle the the paragraphs. Kung refresh naton, na manotice nyo gina aton nga text field may ang iyang border style is line lang gid, no, but this time nag-dash na siya. So, amo na ang aton nga gina-apply niya border. So, you can experiment, no? I know we don't need to get through all of the elements nga sa module. So, I suggest nga i-try nyo man on your end, no? Try nyo siya i-type kung itong aton nga mga option, elements to, the text box, the radio box, checkbox, text area, the select, the image, and so on. So, it's time for you to explore, no? Explore nyo siya ang ara sa atong module, experiment nyo siya, you test it out, and then you try to be creative, no? Para at least ma-explore nyo siya, ma-enjoy nyo siya dahil ang atong code. Okay, so that's it for now, no? Those are the 3 selectors, and we use the internal CSS. So later, no, sa another video, we will explore more of those, more about internal and external CSS, and more properties and more selectors. Okay, so see you.